tayong handouts. Hindi ko lang alam kung nandiyan ang handouts natin. Wala pa rin ba? Kuya Carlo, pakitingin na naman kay, Joy. Yan, so mga kapatid, tayo po ay nasa pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa serye natin sa Sunday School at ito ay pagtalakay natin sa kapahayagan ng ating pananampalataya. Bilang isang Reformed Baptist, tayo ay naniniwala na mahalaga ang isang church ay merong confession of faith kasi ito ay magiging gabay, magiging tulong sa atin para hindi tayo basta-basta maligaw, hindi tayo basta-basta mapasok ng mga maling katuruan at ng mga maling gawain. Ngayon po, tinalakay natin chapter 21 at pinag-usapan natin ang tungkol sa kalayaang Kristiyano at yung kalayaan ng budhi. At inyong naalaala, yung pinag-aralan natin sa 21 paragraph 1, tinalakay natin yung kalayaan ng Kristiyano. Sa paragraph 1 ay binigyan tayo noong 10 kalayaan na ibinigay sa atin ng Diyos dahil kay Kristo. Una, nandun yung kalayaan sa pagkakasala o sa sisi ng kasalanan. Pinalaya na tayo sa kasalanan kaya tayo ay hindi na alipin ng kasalanan. Pinalaya na tayo mula sa hatol na puot ng Diyos. Pinalaya tayo sa higpit at sumpa ng kautusan. Pinalaya tayo sa kasalukuyang masamang sanlibutan, si Satanas at ng kasalanan. Pinalaya tayo sa masasamang kabigatian, pinalaya tayo sa takot at kamandag ng kamatayan, pinalaya tayo sa walang hanggang kapahamakan, at pinalaya tayo sa takot ng pagiging alipin. Then napag-aralan din natin yung mga natatanging kalayaan ng Kristiyano sa ilalim ng bagong tipan. Nandito na yung kalayaan mula sa pamatok ng seremonyal na kautusan. Ang ibig sabihin, malaya na tayo ngayon na hindi gumampan doon sa mga seremonyo ng lumang tipan. Mas dakilang katapangan sa paglapit sa trono ng biyaya dahil kay Jesucristo na ating tagapamagitan bilang ating dakilang saserdote, mas malapit tayo, mas madali tayong makalapit sa Diyos. Hindi na natin kailangan ng mga pari, hindi natin kailangan ng maraming seremonya. At yung huli, masagana at ganap na pagkilos ng banal na Espiritu. Ito yung New Testament blessing. Noong tayo ay ang mga mananampalataya sa lumang tipan, bagamat kinilos ng banal na Espiritu, pero hindi sila pinanahanan. Pero mga mananampalataya sa bagong tipan, pinanahanan ng banal na Espiritu. Ngayong umaga, isa sa pinakasabihin natin na mahalagang mapag-aralan natin, lalong-lalo na in practical life or practical living, ay itong chapter 21, paragraph 2. Ito po ay isa sa mga doktrina na maaring nababanggit ng marami but in practice ay medyo hindi alam kung paano gagawin. So, sa biyaya ng Panginoon, we will have couple of lecture with this para mas maintindihan po natin ito. At ang tinutukoy ko po dito ay yung kalayaan ng budhi, kalayaan ng ating konsensya. So, ang tanong natin, yung ng isang Kristiyano, meron bang mga partikular na gawain na ipinagbabawal ang salita ng Diyos? Meron bang partikular na gawain na ipinagbabawal ang church? Yan. Paano ba ako dapat mamuhay bilang isang Kristiyano? Halimbawa, kailangan ba talaga na ibang-iba ang buhay ko at itsura ko sa mga katrabaho ko o sa mga kasama ko sa bahay? Ano ba yung dapat kong maging suot? Maluwag? Hapit? Mahaba? Maikli? Pag ako ba ay aattend ng church, anong suot ko? Naka-polo barong? Naka-long sleeve? Naka-necktie? Kailangan ba lahat talaga ang babae nakapalda at ang mga lalaki ay nakapantalon? Kailangan ba laging nakabalat o pwedeng naka-rubber shoes? Yan. Anong itsura ng aking buhok? Kailangan ba mahaba, maikli, may kulay o wala? Kulot, tuwid? Yan. Pwede ba akong manood ng sine o manood ng TV? Pwede ba akong pumunta sa mga park? O kaya naman ay pumunta sa mga bar, doon sa mga party-party? Pwede ba akong uminom ng alak? Pwede ba akong kumain ng dinuguan?
o kaya ng mga pagkain galing sa piyestahan? Pwede ba akong magkaroon ng cellphone? Pwede ba akong magkaroon ng mga media account? Pwede ba akong maglagay sa FB, sa X, sa Instagram? Pwede ba akong maging YouTuber? Yan. Pwede ba akong maglaro ng online games? Ng Mobile Legend? Game of Thrones nga ba tawag doon? Di ko alam eh. Pwede ba akong kumanta ng mga secular songs? Pwede ba akong magtinda ng, hindi ba po pwedeng hindi ba dapat mga Christian song lang kasi Kristiyano na ako? Pwede ba akong magtinda ng alak at ng sigarilyo? Pwede ba akong magpatato? Pwede ba akong magpahikaw bilang lalaki o kaya naman maraming hikaw sa babae? Paano kung marami akong suot na alahas? Paano kapag medyo yung makeup ko ay pangkasal na? Alam mo, minsan yung mga makeup na natatakloban na yung ganda. Sobra na. Pwede ba ako mag-celebrate ng Christmas? Yung maglagay ng mga decoration kasi namimiss ko na yung may mga kumukuti-kutitap sa bahay namin. Pwede ba ako maglagay ng Christmas tree? At maglagay ako ng 2 Santa Claus doon sa harapan ng aming mga pintuan. Yan. So, ilan lamang ito sa maraming mga tanong na laging tinatanong ng mga Kristiyano the moment na siya ay naging Kristiyano. Pwede ba to? Pwede ba to? Ano ang kailangan kong gawin? So, ngayong araw na ito yung susubukan natin na pag-aralan. Ano ang dapat nating makita sa mga bagay na ito? Kasi sa katotohanan, marami ang hindi lubusang nalalaman kung paano dapat mamuhay ang mga mananampalataya sa tinatawag nating things indifferent or adiapura. Familiar kayo doon sa salitang things indifferent or adiapura? So, anong ibig sabihin ng adiapura? Adiapura, ang ibig sabihin nito, mga bagay na hindi ipinag-utos at hindi rin ipinagbawal ng Diyos sa kasulatan. Ito ang mga bagay na moralmente neutral. Nang ibig sabihin, hindi sila kasalanan sa kanilang sarili at hindi rin sila ihang moral sa kanilang sarili. Ibig sabihin, tumutukoy ito sa mga bagay na walang buhay. Halimbawa katulad nito, gamit, this is moralmente neutral, adiapora. Wala ito, this is not evil, nor this is not good. Itong pulpito, itong gusali, yung upuan, yung inyong damit, yung inyong those are moralmente neutral. Ang ibig sabihin po nito ay wala silang kasalanan at wala silang kabutihan or katwiran by themselves. At kaya din to tinawag na things indifferent ay dahil hindi sila kailangan para sa kaligtasan. Hindi natin kailangan ng para maligtas. Hindi sila direktang sinabi ng Diyos, sinabi na ganito ang gawin mo, ganito ang isuot mo para sa iyong kaligtasan. O ganito ang itsura mo para ikaw ay tunay na ligtas. At kapag ganito ang itsura mo, hindi ka naligtas. Yan. Hindi sila likas na makasalanan or intrinsically sinful o hindi rin sila likas na matuwid or intrinsically righteous. Ang ibig sabihin po nito, wala silang in itself na kasalanan or in itself na sila ay matuwid. Kaya ang napakaganda dito mga kapatid, ang ating pong confession, ang ating 1689, even ang Westminster Confession of Faith or yung sa Presbyterian, ay naglagay ng mga paalaala at nakaturuan kung paano natin titingnan ang mga things indifferent at ang mga adiapora. So yan ang ating titingnan ngayong araw na ito. So with your notes, sabay-sabay po nating basahin ang ating confession, chapter 21, paragraph 2. Ready? Read. 1689, Baptist Confession of Faith, chapter 21, paragraph 2. Ang Diyos lamang ang Panginoon ng budhi at hinayaan niya itong malaya mula sa mga katuruan at mga kautusan ng mga tao na sa anumang bagay ay salungat sa kanyang salita o hindi nilalaman noon. Kung kaya't ang maniwala sa mga gayong mga katuruan o sumunod sa ganong mga kautusan ng mula sa budhi ay pagkakanulo sa tunay na kalayaan ng budhi. At ang paghingi ng isang di maliwanag na pananampalataya o isang ganap at bulag na pagsunod ay pagsira sa kalayaan ng budhi at ng pangangatwiran din.
So, pag-aralan natin itong chapter 21, paragraph 2. Una, pag-usapan mo natin salitang kalayaan. Pag sinabi natin kalayaan, ito ay nangangahulugan ng pagiging malaya mula sa mga hadlang. Pagkakaroon ng pamamahala sa sarili mong buhay, meron kang kapamahalaan sa iyong magiging kilos, at hindi ka dapat nagiging alipin ng sino man o ng anumang bagay. Yan ang ibig sabihin ng malaya. Yung malaya ay hindi ka bilanggo ng sino man o hindi ka pinipilit na gawin ng sino man. Ang pagiging malaya ay pamumuhay ng walang tali, ng walang rehas, ng walang kadena, ng walang bilangguan. Ang pagiging malaya ay ang pagiging alipin ng pagiging alipin. Ito yung ang pagiging malaya ay ang kabaliktaran ng pagiging alipin o ng pagiging gapos. Ayon sa ating confession, ang Diyos lamang ang Panginoon ng budhi. Ang ibig sabihin nito, ang Diyos lamang ang may karapatan na magtakda kung ano ang dapat at hindi dapat nating gawin o paniwalaan. So when we say God is the God of our conscience, ang maaari lamang magdikta, ang maaari lamang magsabi na mali ang iyong ginagawa o kasalanan ng iyong ginagawa o mali ang iyong paniniwala ay Diyos sa pamagitan ng kanyang salita. Ang Diyos lamang ang may karapatang magtakda kung ano ang tama at mali, kung alin ang kasalanan at hindi. So ibig sabihin, yung salitang ang Diyos, ang Panginoon ng ating budhi ay naglilimita sa mga tao na sabihin ng isang act ng taong ito ay mali o kasalanan sa pamamagitan ng kanyang personal preference. Ang pagtingin ng mali at tama ay not based on human preference, but in God's perspective through the Word of God. Kaya, ang salita lamang ng Diyos ang tanging sukatan o basihan ng moralidad ng isang tao. Yung morality natin will not be based on our own morality, but on the Word of God. Ang morality natin will not be based on religion, it will not be based on culture, it will not be based on your personal preference. Ang ating pong morality will be based on the Scripture. Sabi po ng James chapter 4, verse 2 o Santiago 4:12, iisa ang tapagbigay ng kautusan at hukom. Sa makatuwid bagay ang makapagliligtas at makapagwawasa. Datapwat, sino ka na humahatol sa iyong kapwa? Ang Diyos lang daw ang nagbibigay ng kautusan. Kaya ang tanong, bakit ka humahatol sa iyong kapwa? Romans 14 verse 4, sino kang humahatol sa alila ng iba? Sa kanyang sariling Panginoon ay natatayo siya o nabubuwal. Ibig sabihin yung alipin, pananagutan sa kanyang Panginoon. Sino ka na humahatol sa iba? So ang sinasabi dito ni Santiago at ni Apostol Pablo, ang Diyos lamang ang pwedeng humatol sa tao sa kanyang ginagawa. Hindi po pwedeng ang tao ang humatol kung kasalanan o hindi ang kanyang ginagawa. Dahil ang Diyos lamang ang Panginoon lamang ang Panginoon ng budhi, iniwan niya ang budhi ng tao na malaya mula sa mga doktrina at katuruan ng tao na salungat sa kanyang salita o hindi man lamang nakapaloob dito. Pag sinabi pala natin na ang Diyos ay ang Panginoon ay Panginoon ng budhi, iniwan niya tayo na malaya na tingnan ang mga doktrina, tingnan ang mga katuruan at meron tayong kalayaan na ito ay isundin kung ito ay salungat sa salita ng Diyos o ito ay hindi nakapaloob sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, hindi itinuturo ng Biblia. Yung isa salungat, yung isa naman hindi itinuturo. Sabi ng Matthew chapter 15 verse 9, datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. So sinasabi dito sa Matthew, may mga pagsamba na hindi tinatanggap ng Diyos
kasi ito ay galing sa utos ng tao. Sa larangan ng pagsamba, meron tayong 3 uri or 4 na uri ng pagsamba. Pero yung tatlong uri na lang yung pinakakilala. Yung tinatawag nating seeker-sensitive kind of worship. 'Di ba? Ito yung kung ano yung gusto ng mga dumadalo, ito yung kanilang gagawin. Kung ano yung uso, yun ang gagawin natin. Nakatuon sila sa kung ano yung iniisip ng mga tao. Meron tayong tinatawag na normative principle of worship. Pag sinabing normative, yung iniutos, gagawin natin. Yung hindi iniutos, malaya nating gawin. Yun namang tinatawag nating RPW, Regulative Principle of Worship, yung iniutos lamang ng Diyos ang gagawin, yung hindi iniutos, hindi natin pwedeng gawin. Now, ganito, sa larangan ng worship, stricto, Regulative Principle of Worship. Whatever God commanded, yun lamang ang ating pwedeng gawin. Now, sa larangan ng ating buhay bilang isang Kristiyano, ganoon din ang dapat nating makita. Kung ano ang iniutos ng Panginoon, yun lamang ang ating gagawin. Pero, sa larangan ng pamumuhay, meron kang kalayaan na gawin kung ano yung gusto mong gawin hanggat ito ay nakaayon sa salita ng Diyos. Kapag hindi ipinagbawal ng Diyos, halimbawa hindi niya minention na bawal ito, meron kang kalayaan na gawin ito or meron kang kalayaan na gamitin ito. Mamaya papaliwanag ko ng mas maayos yan. So, pag sinabi nating worship, ang ibig sabihin, ito ay yung pagsambang ibinibigay sa Diyos. Now, meron daw mga pagsamba na hindi tinatanggap kasi hindi naman iniutos ng Diyos. 1 Corinthians 7:22-23. Sapagkat tinawag sa Panginoon ng siya'y alipin ay malaya sa Panginoon, gayon din naman ang tinawag ng siya'y malaya ay alipin ni Kristo. Sa halaga kayo ay binili upang wag kayong mga alipin ng mga tao. So pinalaya tayo ni Kristo, naging alipin tayo ng katuwiran ni Kristo, pinalaya tayo sa mga tao. Ibig sabihin, hindi tayo required na sundin ang utos ng tao, lalo na kung ito ay hindi iniutos ng salita ng Diyos. Now, yun ang ibig sabihin na ang Diyos ay Panginoon ng budhi. Ang tanong, ano bang ibig sabihin ng budhi? Kayo budhi? Kayo ba merong konsensya? Ano bang ibig sabihin nito? Paano natin masasabi na ang Diyos ay Panginoon ng budhi? Ano yung ibig sabihin ng budhi? Narinig niyo na yung mga salitang ganito. Maitim ang budhi. Walang budhi. Walang konsensya. Ako ang iyong konsensya. O yung ganito, hindi ka ba nakukonsensya? O yung sabi dito, nagkakasala ka sa iyong konsensya. Ano ba yung... Now, para masabi natin ang Diyos ay Panginoon ng ating budhi, importante malaman natin ano ibig sabihin ng budhi. Ang sagot, ang budhi o conscience ay ang panloob tagahatol na inilagay ng Diyos sa bawat tao upang humatol kung ang ginagawa natin ay tama o mali, magsabi kung tayo ay dapat makonsensya o mapanatag, magnilay kung susunod tayo sa liwanag ng katotohanan. So ang ibig sabihin, kapag ang tao, o ang ibig sabihin ng tao ay merong budhi, merong sa loob mo, tol, kung ang gagawin mo ay tama o mali. Sabi nga dito, ito yung moral compass ng puso ng tao. Di ba, naranasan ka ng isang bagay, tapos meron kang nararamdamang hindi tama. Yung po yung budhi. Meron kang ginawang isang bagay, pero naramdamang takot, panatag ka, kasi meron kang budhi. Tama yan. Yung mic natin medyo hindi tama. Pero pag meron kang nagawang isang bagay, tapos ang pakaramdam mo hindi tama, yun yung budhi. Yun yung konsensya. Ito yung moral compass, ito yung nagsasabi sa atin kung tama o mali yung ginagawa natin, kung susunod ba tayo sa Diyos o hindi. So ang budhi, yung higit sa lahat, ay kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. So, hindi natin pwedeng sabihin wala kang konsensya. Meron. Pero mamaya malalaman natin bakit nasasabihan ng tao na walang konsensya.
lahat ng tao ay merong konsensya. Lahat ng tao ay merong budhi. Pero tama na may mga taong maitim ang budhi at merong maputi ang budhi. Mamaya malalaman natin kung bakit. Pero generally, lahat ng tao merong budhi at merong konsensya. Pakinggan niyo ang sabi ng Romans chapter 2, 14 to 15. Sapagkat kung ang mga hintil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili, na nagtatanyag ng gawa ng kautusan na susulat sa kanilang puso, na pinatotohanan ito pati ng kanilang budhi at ang kanilang mga pag-iisip ay nangagsusumbungan o nangagdadahilan sa isa't isa. Now, ano sinasabi dito ni Apostle Paul? Ang Diyos naglagay ng batas sa puso ng mga tao. Diba? Ang Hudyo may batas na nakasulat sa bato. Pero ang mga hintil, mayroong batas na nakasulat sa kanilang puso. Then later on, lahat ng tao ay mayroong batas na nakasulat sa kanilang puso. Ngayon, ipinapakita na kahit ang mga hintil ay walang nakasulat na batas ng Diyos sa kanilang sa bato, pero nakagagawa sila ng ayon sa kautusan. Ang ibig sabihin, dahil ang batas ay nasa kanilang puso, nagkakaroon sila ng kakayanan na gawin pa rin kung ano yung tama. Bakit? Dahil ang budhi o konsensya ang nagpapatotoo, ang gumagabay, ang nagbabalanse, nagsasabi kung tama o mali ang kanilang ginagawa. Kaya kahit ang taong walang Biblia, meron siyang pakiramdam ng moralidad. Anong ibig sabihin? Halimbawa, yung isang tao kahit hindi nagbabasa ng Biblia o walang alam sa Biblia, kahit nga yung mga nasa tribo, alam nila na mali yung pumatay. Alam nila na mali yung kuhanin mo yung asawa na hindi mo asawa. Alam nila yung magnakaw. Alam nila na mali yung hindi magsabi ng katotohanan. So, ang ibig sabihin, bakit nagagawa ng tao ito? Kasi meron siyang konsensya. At yung salita ng Diyos ay nasa kanilang puso. Bagamat mamaya papaliwanag ko sa inyo, hindi ganon ka-reliable ang ating konsensya dahil sa kasalanan. Pero gusto kong makita ninyo, kahit nung hindi pa naman tayo Kristiyano, alam po ninyo na may mga mali tayong ginagawa. Diba, nalulungkot ka kapag mali yung nagawa mo, kapag alam mong mali yung nasabi mo, yung iniisip mo, meron kang sa loob mo na nagsasabing mali yan. Hindi tama yung ginagawa mo. Now, ilang paalaala gusto kong ibigay sa inyo with regards to this. Una, ang budhi ay hindi perpektong tagapagturo. Hindi to perfect teacher. Na para bang, mag-rely ka na lamang sa budhi mo. Kung anong sabihin ng budhi mo, yun ang tama. Hindi po. Ang budhi, gabay, pero hindi siya ganap. Ang budhi ay dapat turuan at iayon sa salita ng Diyos. Dahil ang budhi ay naging apektado ng kasalanan. Nang dahil ang tao ay nakagawa ng kasalanan, maging yung kanyang kakayanan na magdesisyon kung ano ang tama at mali, ay hindi na niya magawa ng tama. Una, ang budhi ay pwedeng maging malakas. Yung tinatawag nating strong conscience. Pag sinabi nating strong conscience, meron siyang maturity, mature siya. Alam ang mga adiyakra, hindi madaling mag-guilty sa hindi kasalanan. Pag sinabi nating mga tao na merong strong conscience or malakas na konsensya, they understand yung adiyapura. For example, hindi sila madaling matisod kapag nakakita ng mga nagiinom na ang tingin niya yung mga Kristiyano. O hindi sila madaling matisod or manghina kahit nakakita sila ng mga Kristiyanong maraming tattoo. O hindi sila masyadong natitisod kapag nakakita sila ng mga nasa loob ng simbahan na naka-t-shirt lamang o naka-short lamang. Strong conscience kasi nakita nila ito yung adiyapura, things indifferent.
Hindi sila madaling matisod, hindi sila madaling manghina. Yan yung mga taong merong strong or merong malakas na konsensya. Pangalawa, meron tayong tinatawag naman na mga mahihinang konsensya or weak conscience. Ito yung mga mahihina na madaling makundina kahit hindi o mga taong madaling masaktan o madaling ma-offend. Again, balik ulit tayo sa halimbawa natin. Para sa kanila, tanda-tanda ko to noon, kasalanan ang pag-inom ng alak kahit hindi ka pa nalalasing. So naalala ko noon, ang turo sa amin, kasalanan ang alak. Kaya kahit yung humawak ka pa lamang ng alak, kasalanan na. Yung nakaupo ka lamang sa mga nagiinom, nagkakasala ka na. Okay. Kasalanan ang kumanta ng secular song. Naku, napaka-worldly ng mga yan, nakaka-offend. Mga na Kristiyanong naturingan, pero mga kinakanta, mga secular song, biruin mo, Kristiyano pero SB19 ang kinakanta. Mga bini ang kinakanta. Di na mga Kristiyano, mga yan. Mga worldly, mga karnal. Yan. Nagiging masyadong judgmental kasi weaker conscience. Nakakita ng kumakain ng dugo, natisod. Bawal na bawal ang dugo, pero kinain. Nakakita ng isang tao kumakain sa pistahan, nakuti mo yun. Yan. Ito yung mga tao na weaker ang conscience na hindi nila ma-determine yung adiapora. Nakakita ng lalaki na merong hikaw. Naku, ano yan? Worldly yan. Naku, bading yan. Naghihikaw. Ito yung mga tao, pag sinabi natin weak conscience, yung mga tao na hindi naman kasalanan pa yung ginagawa, pero ang tingin nila, kasalanan na agad. Kasi weaker pa yung kanilang konsensya. Pangatlo, ito na yung mabigat. Yung madumi o manhid na. Ang tawag natin dito, defiled conscience. Ito naman yung budhi na nasanay na gumawa ng mali at hindi na nakukonsensya. Wala nang pakiramdam sa kasalanan. Patay na ang kanilang moral sensitivity. Na parang ganito, na kahit kasalanan yung ginagawa, wala lang, okay lang. Na wala na silang sense of morality, na halimbawa, okay lang sa kanila, makikita kayo sa mga social media, meron ako nakitang isang vlogger, I think 4 o 5 ang kanyang asawa, magkakasabay. Pero wala siyang konsensya, wala siyang sense na mali yun. Ipinangangalanda kanya nga, na ganito, sabi niya nga sa interview, hindi ako ang pumunta sa kanila. Sila ang pumunta sa buhay ko. Proud pa na 4 ang kanyang asawa o 4 ang kanyang kasama. Okay? Yung mga tao, ang tawag natin ay mga hard killer, na yung pag pumapatay sila, para na lang silang pumapatay ng hayop. Wala silang pakiramdam. Yung mga nagnanakaw, na kahit na yung ninanakawan nila ay mga mahihirap, wala silang pakialam. Diba? Ito yung mga tinatawag natin na mga manhid na. So, pwede nyo sabihin, ito yung mga taong maitim na ang budhi. Ito yung mga tao na wala ng mga konsensya. Ito yung mga tao na wala ng pakiramdam. Kaya sabihin nyo sa kanila, itong mga tao na to, tinawag sila ng Biblia na merong mga seared iron. Para do ito yung mga nagbabagang mga apoy na wala ng pakiramdam. Okay? Wala na nagbabago sa kanila. Kaya kahit mali yung kanilang ginagawa, okay lang. Okay? Yan ang unang paalala sa atin. Hindi perpektong tagapagturo ang budhi. Pangalawa, ang budhi ng mga mananampalataya ay dapat palaging iniingatan at pinapanatiling malinis, puro at mabuti sa pamagitan ng salita ng Diyos. So, ang ibig sabihin, Kristiyano tayo, meron tayong budhi. But because ang budhi natin ay hindi perfect, we cannot always say na yung decision natin is always right based lang sa ating konsensya. Kaya anong gagawin natin? Kailangan natin na patatagin. Kailangan nating palakasin ang ating konsensya through what? Through the Scripture. So the more you know the Scripture, na magkakaroon ka ngayon ng mas malakas na moral sensitivity. Magkakaroon ka ngayon ng malakas na
budhi. So kapag ikaw ay laging nag-aaral ng salita ng Diyos, ikaw ay laging nag-aaral ng Biblia, mas nagiging matibay ang iyong pagkamalay sa tama at mali. Meron ka ng kamalayan, kaya lang kulang. Ang magpapatibay ngayon sa iyo ay ang banal na kasulatan. Kaya pala importante ang Biblia para mamuhay tayo ng merong kabanalan. 'Di ba? Hindi ka magkakaroon ng kabanalan ng pamumuhay based only on your conscience. Hindi, yung konsensya ko na lang. O, konsensya, anong gagawin ko? Hindi ganon. Kailangan mo yung Biblia, kasi yung Biblia ang magtuturo sa iyong konsensya para mapili mo kung ano yung tama at mabuti. Lalo na sa isang mananampalataya. Because ang ating pong buhay ay binago na ng Diyos, mas nakakaroon tayo ngayon ng kakayanan na piliin kung ano ang tama. Tandaan ninyo, nung tayo ay hindi pa mananampalataya, bagamat alam natin yung tama at mali, wala tayong kakayanan to resist yung mali. Kasi tayo ay alipin ng kasalanan. Pero sabi ng unang pag-aaral natin, pinalaya na tayo sa kasalanan. Kaya ngayon, nagkakaroon tayo ng kakayanang piliin ang mas mabuti dahil sa salita ng Diyos. Pangatlo, ang budhi ay hindi dapat nilalabag. Sabi ng Romans 14:23, ang hindi mula sa pananampalataya ay kasalanan. Anong ibig sabihin na dapat hindi mo nilalabag ang iyong budhi? Ganito yon. Halimbawa, kung ikaw ay may duda kung tama ba ang gagawin mo, pero ginawa mo pa rin, nagkakasala ka, hindi dahil mali ang bagay na iyong ginawa, kundi dahil nilabanan mo ang iyong budhi. Halimbawa, meron kang isang bagay na gagawin. Ito ba ay tama o mali? Sa tingin mo, mali. Pero nilabanan mo ang iyong budhi, ginawa mo pa rin. Nagkasala ka. Balik ulit tayo ng halimbawa sa pag-iinom. Halimbawa, sa iyong budhi, dahil ikaw ay weaker vessel pa, mahina ka pa, ang alam mo, yung budhi mo, ang alam mo, pag ikaw ay uminom, ikaw ay magkakasala. Pero ang nangyari, nag-inom ka. Ginawa mo. So, alam mong mali sa konsensya mo, pero ginawa mo, nagkasala ka sa iyong budhi. Nakuha niyo po? Now, yung pag-inom mismo, hindi naman siya kasalanan. Pero paano ka nagkasala? Kasi nilabag mo ang iyong budhi. Ituturo ko naman sa inyo later on to. Kasi puro pag-inom ang pinag-uusapan natin dito kasi ito yung malimit na tinitingnan. Kasi makikita natin sa susunod na pag-aaral natin na ang pag-iinom hindi kasalanan. Ang tinuturong kasalanan, paglalasing. Iba ho yung ikaw ay uminom at iba yung ikaw ay naglalasing. Ay, Pastor, pwede na pala kami mag-inom, wag lang maglalasing. Liliwanagin natin yan sa susunod natin mga lesson, ha? Huwag muna kayong mag-jump into conclusion, ha? Baka mamaya pagdating dito, kuha kayo ng alak, ha? Tayo naman daw ay hindi nakakasala basta hindi nalalasing. Papaliwanag ko sa inyo sa susunod na panahon, ha? Na panahon sa susunod na pag-aaral natin. So nililiwanag ko lang sa inyo, nagkakasala ka kung nagdududa ka na ito ay mali, pero pinilit mong gawin kahit mali para sa iyo. Now, ito ho yung binabanggit sa atin na mag-ingat tayo doon sa mga weaker vessel na baka sila'y magkasala sa kanilang konsensya. Halimbawa, may fellowship. Nagpe-fellowship tayo, tapos itong weaker vessel na ito ay hindi kumakain ng isang pagkain. Para sa kanya, hindi dapat kainin itong pagkain na ito. Pero dahil yung kanyang mga kasamahan ay lantak ng kinakain, na hindi tinitingnan yung kanyang weaker vessel, ang nangyari ngayon, napakain ito ng labag sa kanyang loob. Ngayon, nagkasala ba siya dahil siya'y kumain ng pagkain? Hindi. Nagkasala siya kasi nilabag niya yung kanyang kalooban. Kaya dapat, ito yung warning, na kapag may mga fellowship, kung meron kayong gagawin na baka makatisod, o paghila sa kanya, na gawin ng isang bagay
na labag sa kanyang kalooban, ingatan natin yon. Kasi magkakasala siya sa kanyang konsensya. Yun yung sinasabi ni Paul na tungkol sa pagkain ng dinuguan o sa pagkain ng mga pagkain sa piyesta. Kung ang iyong kapatid ay matitisod kapag kumakain ka ng dinuguan, huwag kang kumain sa harap niya. Kumain ka ng nakatalikod. Kasi kumain ka nang hindi niya nakikita para hindi ka niya gayahin ng labag sa kanyang loob. Sa iyo, okay lang kumain ng mga pagkain galing sa piyesta. Ituturo ko rin sa inyo yan. Pero sa kanila, bawal. Ayaw nila. Kasi naituro sa kanila, hindi pwedeng kumain. Huwag kang kakain ng nasa harap nila. Iba ho yung, iliwanagin ko ulit ha. Iba ho yung kinakain mo, yung pagkain na galing sa piyestahan, at iba yung kumain ka sa mismong piyestahan. Ipapaliwanag natin ho uli yan. Diba? Ito na ho yung sinasabi ko sa inyo na, alin pa talaga yung dapat yung ginagawa? Paano ko gagawin itong mga bagay na ito na hindi ako nagkakasala? Okay? So, kung ito yung, kailangan nyo tandaan, kung hindi ka sigurado, for example, sa isang bagay, kung tama at mali, mas maganda na wag mo na lamang gawin. Okay? Kaysa, alam mo na, nagdududa ka na, pero ginawa mo, magkakasala ka sa iyong konsensya. So dapat ang konsensya mo, hindi mo nilalabag. Kailangan kapag nagdesisyon ka o gumawa ka, ito ay sinang-ayunan ng iyong konsensya. Kaya hindi nyo pwedeng sabihin, ginawa ko ito pero labag sa loob ko. Kapag ginawa mo yung isang bagay na labag sa loob mo, nagkakasala ka. Kaya di ba sa paglilingkod, anong dapat pag naglilingkod ka? Labag sa loob? Hindi. Kusang. Kaya pag nagbibigay ka, anong sabi? Pag nagmamahal ka, dapat ano? Hindi pwedeng napipilitan. Magpapakasal tayo pero labag sa loob kong ikaw. Yan. Nagkakasala ka. Kaya dapat, kapag gagawin mo, dapat naiintindihan mo siya. Hindi pwedeng labagin ang ating konsensya. Kasi makakasala tayo sa ating konsensya. Ikaapat, ang Kristiyano ay hindi maaring magpilit o mag-utos ng higit sa budhi ng kanyang kapwa. Ang ibig sabihin, ito pala, mag-ingat tayo, hindi pwedeng sabihin kasalanan yan kung hindi ito ipinagbawal ng Diyos. Halimbawa, kakita ka ng isang tao, malimit tayong manita, naku, kasalanan ng ginagawa mo. Nagpatato ka, kasalanan yan. Naku, ang ganda-ganda na ng buhok mo, nagpakulay ka pa, kasalanan yan. Diba? Naalala ko noon, nung kami ay nasa ganitong uri, bawal na bawal sa babae yung may kulay ang buhok. Kasi pag ikaw ay nagkulay ng buhok, worldly ka na. Kaya pag dumating yung mga may kulay ang buhok, iba na ang tingin namin noon. Ba, pag mayroong sumimba ng nakapantalong babae, bawal yan. Bawal sa babae ang nakapantalon. Narinig niyo na yung ganyang mga salita? Bawal sa lalaki ang mahaba ang buhok. Bawal sa babae ang nagpapaikli ng buhok. Kasalanan niyang kapatid. Yan. So, ito yon na may mga tao na ang ginagawa nila, ipinapalagay nilang kasalanan, ang isang tawag ay adiapora or things indifferent. Now, pwede ba talaga na yung nagpagupit ng buhok ay nakakasala? Yes. Kung merong maling motibo ng kanyang pagpapagupit. Pag-aaral natin susunod yan. Okay? Malalaman natin paano ako gagawa na hindi ako nakakasala ng konsensya at hindi ako makakatisod sa iba. Kailangan maging clear sa atin po ito. So, ang ibig sabihin, hindi pwedeng sabihin kasalanan ang hindi ipinagbawal ng Diyos. Okay? Kasi pwede kayong tanungin, ipakita mo sa akin sa Biblia, paano ito naging kasalanan? Pag wala kang biblical na basihan, hindi mo pwedeng sabihin kasalanan. Halimbawa, huwag kayong manood ng sine. Tanongin ngayon, pakita mo sa akin yung verse, bawal manood ng sine.
Pag wala kang may papakita, hindi mo pwedeng sabihin, bawal. Nakuha niyo po? Ngayon, ito yung essence ng Christian liberty o ng adiapora. Hindi tayo pwedeng maggawa ng batas na hindi naman iniutos ng Diyos. Hindi tayo pwedeng maggawa ng batas na tuwing araw ng linggo, lahat ng lalaki ganito ang suot. Na kapag hindi ka suot ng ganito, nagkakasala ka. Na lahat ng lalaki ganito ang gupit. Na lahat ng babae ganito ang itsura. Na bawal sa babae ang hikaw ay dangling. Ang dapat ay yung ano tawag doon sa mga maliliit lang. Bawal sa mga babae ang naka-makeup, kailangan natural lang. Yung mga nagbabawal ka ng mga bagay na hindi naman iniutos. Halimbawa, bawal sa church ang mga instrumento. Yan. O bawal yung mag-celebrate ng Holy Week. Bawal yung homeschooling. Dapat public schooling. Bawal ang public school. Kailangan lamang ay homeschooling. Bawal mag-celebrate ng Christmas. Kasi Kristiyano tayo. Dapat sa bahay ninyo, wala kayong mga parol. Wala kayong mga Christmas tree. Dapat wala kayong mga Christmas light. Bawal yan. Kasalanan yan. Yan. So, ang titingnan natin dito ngayon, bawal ba talaga yon o hindi? So, ang isang Kristiyano, hindi nyo dapat pilitin na sundin ang isang bagay na iniutos mo base sa iyong personal na preference. Kung magkaganon, ito tandaan ninyo, ang budhi ay ang panloob na boses na inilagay ng Diyos upang magsabi kung tama o mali, mag-akusa o magpatahimik, magtulak sa kabanalan upang humantong sa pagsunod sa Diyos. Ngunit, ang budhi ay dapat nakaayon at nakabatay sa Biblia upang maging tama ang hatol nito. Hindi budhi ang pinakapamantayan natin, kundi ang salita ng Diyos. So ang ibig sabihin, ang iyong desisyon, lagi mo pa rin ibabase sa salita ng Diyos. Titingnan mo kung yung bang aking gusto ay gusto lang ba ng budhi ko o ito yung sinasabi ng salita ng Diyos. Therefore, in your decision, hindi pwedeng ihiwalay ang salita ng Diyos. So babala, kung ang isang iglesia o isang tao ay ipinipilit sa iba na sundin at paniwalaan ng mga utos at katuruan ng tao, ito ay pagtataksil sa tunay na kalayaan ng budhi. Lalo na kapag humihingi ito ng isang ganap at bulag na pagsunod. Ibig sabihin, yung sumunod na lang kayo, wag na kayong magtanong. Nakarinig na kayo ng ganyan? Wala nang maraming tanong. Sumunod na lang kayo. Halimbawa, pag sinabi ni pastor, wala nang tanong-tanong, sumunod na lang kayo. Now, merong ganito, ang tawag dito, implicit faith. Pag sinabing implicit faith, pagsunod sa mga utos at katuruan kahit hindi nauunawaan o walang biblical na basihan. Magtiwala kayo sa akin. Ako ba na may magkakamali pa? Sumunod na lang kayo. Kung anong sabihin ng pinuno, kung anong sabihin ng leader, kung anong sabihin po ng tradisyon, ay susundin na lamang. Again, balik tayo dito. Naalala ko noon, ganitong sabi sa amin. Nung napasok kami ng Bible School, bawal manood ng sinihan. Bakit? Kasi lugar yan ng mga makasalanan. Kaya noon hindi ako nanonood ng sini talaga. Kasi ang tingin ko sa sinihan, lugar ng mga makasalanan. Nung napasok ako ng college, tanda ko yon, meron kami noong, hindi ko alam kung project yata yon or something, na kailangan namin pumunta ng sinihan. Ang papanoorin namin ay Rizal. Alam nyo, ako'y takot na takot pumasok sa loob ng sinihan. Kahit ang papanoorin namin ay Rizal. Kasi ang nakalagay sa isip ko noon, bawal manood ng sinihan. Pero nung lumalaki na, hindi pa ako lumaki, nung tumatanda lang, anong pinagkaiba ng sinihan sa TV? At sa cellphone? Ang kaibahan lang ng sinihan, may bayad, magandang upuan at aircon, at malaki ang screen.
pero parehas lang yung content. Yan. Pero matagal akong panahon na hindi nanonood ng sine dahil ang sabi nga, bawal ang manood ng sine. Walang paliwanag. Ang sabi lang, yan ay lugar ng mga makasalanan. Pag sinundan niyo yung logic na pwedeng bawal pumunta sa lugar ng mga makasalanan, huwag kayong pumunta ng mall. Lugar yan ng mga makasalanan. Huwag kayong pumunta ng palengke. Lugar yan ng mga makasalanan. Huwag din kayong titira sa bahay. Lugar yan ng mga makasalanan. Saan ka titira? Sa simbahan ka tumira. Kasi ito yung lugar lang ng mga banal. Hindi naman ganun yon, di ba? So makikita natin paano natin titingnan itong mga bagay na ito. Pangalawa, bawal magsuot ng mga alahas at magpagupit ng buhok ang mga babae kasi tradisyon natin yan. May mga simbahan na ganyan. Nakakita kayo na ang suot ng mga babae lahat kulay puti, lahat mahaba ang buhok, walang makeup. Sabi ng relihiyon namin, bawal ito. Kaya pag nakakita sila ng mga babae na may ang buhok, anong tingin nila? Hindi makajos. Bawal mag-asawa ang mga naglilingkod sa Panginoon dahil ang Panginoon na ang kanilang asawa. Ang tawag dito is doctrine of celibacy. Nasaan si Joy? Nawala si Joy eh. Okay, ganito ha. May doctrine na ganito na hindi ka na pwedeng mag-asawa kapag ikaw ay naglingkod sa Panginoon. Sa pari at ang madre. Kasi ang turo nila, ikinasal ka na sa Panginoon, ang asawa mo ay ang Diyos o ang Panginoong Yesus, kaya hindi ka na pwedeng maghanap ng asawa sa laman. Ipinagbawal ang pag-aasawa nang wala namang biblical na basihan. So tandaan niyo mga kapatid, ito ha, ang Diyos lamang ang tagapagbigay ng kautusan kung magkaganon siya lamang ang may karapatang magbikis o magpalaya sa budhi ng kanyang mga nilalang. Siya lamang ang mong gawin at hindi mo dapat gawin. Kaya paalala ito sa atin, sa iyo, ating iglesia, na mag-ingat tayo na magbawal o magsabi ng hindi dapat gawin ng walang biblical na basihan. So hindi ko sinasabi na wala na tayong paninita sa mga maling ginagawa. Nakasalanan yung ginagawa mo. Pwede mong sabihin sa isang tao na kasalanan ng pumatay. Kasi alam mo, intrinsically, kasalanan talaga yun. Kasalanan talaga. Hindi ito nagbibigay sa atin ng parang warning ng boundary na hindi ka na manita. Halimbawa, yung isang kapatid mo nabubuhay sa kasalanan. Okay? Meron siyang asawa pero inaasawa yung iba. Ang tawag natin is adultery. Hindi dahil sila ay mayroong kalayaan ng budi, wala ka nang gagawin sa kanila. Makikita mo doon, kasalanan yon, kaya pwede mong sabihin, kasalanan yaon. Pero kapag nakikita mo lamang sila na hindi mo gusto yung kanilang ginagawa o yung kanilang suot, sasabihin mo, bawal yan, mali yun. Kasi hindi ipinagbawal ng Diyos ang ipinagbabawal mo. Now, ang tanong ito, ano ba yung ang punto natin na ito? Anumang pamimilit o pag-uutos ng tao o relihiyon na sundin ng isang gawain o paniwalaan ng isang paniniwala ng walang biblical na basihan ay pagwasak sa kalayaan ng konsensya. Okay? So kung may tao o relihiyon na nagbabawal sa iyo nang hindi ipinagbawal ng Diyos, ito ay pagwasak o pagsira sa ating kalayaan ng konsensya. Now may tanong, ano ba yung pangunang dahilan kung bakit naisulat itong chapter 21, paragraph 2? Ang sagot, nung sinulat ito, ang mga nasa isip ng mga framers o ng mga gumawa ng confession na ito ay ang Roman Catholic Church. Tandaan po ninyo, ito ay nasulat nung panahon ng kasagsagan ng Roman Catholic Church. So nasa isip po ng mga framers na ito na ang Roman Catholic Church ay nagtatali ng budhi ng mga kasapi nito sa napakaraming hindi biblikal na katuruan o doktrina. Halimbawa, Mariology. Paniniwala na kailangan mong sambahin or pagdasalan si Maria. Purgatorio, indulhensya, misa,
mga santo, mga piyesta, at pagsasabing ang Papa ang pinuno ng iglesia at ang iglesia ng Roman Catholic Church lamang ang tunay na iglesia. Alam niyo po ba na sa kasaysayan ang turo ng Roman Catholic Church na ang Roman Catholic Church lamang ang tunay na church? Nang turo nila ang Papa ay hindi nagkakamali, siya yung direct successor ni Peter. So, yung framers ng 1689, ang isa sa kanilang mga iniisip noon ay pasubalian ito. Sawayin itong katuruan na ito ng Roman Catholic na nakakaroon ng pagbibigkis o pagtatali sa konsensya kasi inimpose nila yung tinatawag na implicit faith. Na kahit hindi mo naintindihan, ang mahalaga ay sumusunod ka. Kaya kung mapapansin po ninyo, with due respect, kung meron tayong mga bisita dito sa Roman Catholic Church, kaya makikita ninyo, kahit hindi nila naintindihan ang kanilang doktrina, wala namang problema. Ang mahalaga, member ka nila. Kaya kailan sila sinisimulang bautismuhan? Bata pa lang. At pag sila'y lumaki, ang nakalagay lamang sa kanilang isipan, Katoliko ako. Yun lang. Pero wala silang alam sa kanilang doktrina kasi ang mahalaga, merong implicit faith. Now, ito po mga doktrinang ito ay hindi nakabatay sa mga sa banal na kasulatan. Bagkus nagmula ang marami dito mula sa maling pagkapakahulugan ng mga talata at mula mismo sa labas sa Biblia. Walang Bibliang nagtuturo at sinasalungat nila mismo ang turo ng Biblia. Pero ganun pa man, ang nakakalungkot dito, yung mga tapat na Katoliko, dahil naturuan sila ng implicit faith na kahit walang biblical na katuruan at walang basihan, magiging masigasig pa rin sila na gawin ito. Halimbawa, regular pa rin silang nananalangin kay Maria at sa ibang mga santo. Diba? Ito, nabanggit sa inyo na binawi nila yung kanilang doktrina na si Mary ay co-mediatrix or kasamang redeemer, tagapagtubos ni Kristo. Sabi ko, bakit kaya ang mga ito nananalangin pa rin kay Maria kung tinanggal na yung kanyang co-redemptrix? Ang ibig sabihin pala noon, tinanggal lamang nila ito para hindi daw malito ang mga tao na si Kristo lamang ang redeemer o tagapagligtas. Pero hindi nila inaalis si Maria ay tagapamagitan pa rin. Kaya hanggang ngayon nananalangin pa rin sila kay Maria. Now, ito ay paggagapos ng budhi. Bakit? Pinapagawa mo ang isang bagay na walang biblical na katotohanan. At sila ay bilanggo na nito. Kaya makikita ninyo, kahit na anong paliwanag natin sa kanila, hindi sila naniniwala kasi sila ay nakatali na ang budhi nila sa maling doktrina. At ito po'y kasalanan. Kasalanan ang bigkisin mo or itali mo ang isang tao sa isang doktrina na salungat sa Biblia at wala sa Biblia. So ang karaniwan ng mga doktrina ng ating pong kinagisnang relihiyon ay walang banal na otoridad ng banal na kasulatan. Bagkus ang marami dito ay extra-biblical at ang ilan pa nga ay anti-biblical. So kaya mga kapatid, ang paalala sa atin na ito, lahat ng utos, paniniwala o doktrina na ipinapapasan sa tao na hindi iniutos ng Diyos ay paglabag sa kanyang kalayaan ng budhi. So ang mahalagang punto sa inyo sa ating ngayong umaga ito, ang budhi ay dapat nakabigkis lamang sa malinaw na salita ng Diyos. Kung meron mang gagapos sa iyong budhi, ito ay ang salita lamang ng Diyos. Ang doktrinang nakabatay sa tradisyon o opinyon ng kahit pa ng isang kilala o matalinong tao ay walang kapangyarihang mag-utos sa budhi. Ang pagtuturo ng mga doktrinang wala sa Biblia at pagpipilit na sundin ang isang gawain ay paglabag sa sola scriptura o sa sufficiency of the scripture o yung kasapatan ng kasulatan at ito ay pagwasak sa kalayaan ng budhi ng isang Kristiyano. So as I end, meron akong posisyon na ituturo sa inyo sa ating iglesia at ito po yon. Ang mga doktrinang ito ng Roman Catholic Church at maging
ng mga alinmang denominasyon, institusyon o relihiyon na nagtuturo o nag-uutos ng kautusan na parang galing sa Diyos, subalit salungat sa salita ng Diyos at hindi matatagpuan dito ay nararapat na tanggihan kung hindi sisirain ito ang ating kalayaang Kristiyano. Sa ang posisyon natin, yung Roman Catholic doctrine, yung mga doktrina ng ibang religion o ng ibang denomination na nagbibigkis o nagtatali sa kalayaan ng konsensya ay dapat nating tanggihan kung ito ay walang maliwanag na basihan ng salita ng Diyos. Pakinggan nyo ang huling talata natin, Galatians chapter 5 verse 1, sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo, magsitibay nga kayo at huwag na kayong pasakop muli sa pagkapamatok ng pagkaalipin. So hindi na kaya wala na tayo sa ceremonial law, wala na tayo sa mga civil law ng lumang tipan, tayo po'y nasa ilalim na ng biyaya ng ating Panginoon. We are now under the law of Christ o sa batas ni Kristo at yun lamang ang ating susundin. Any question or any comment? Sige po.